kaya umiiba na yung init ng hangin dito, medyo lumalamig na. So ito yung pinaka maganda sa ganitong mga travel, yung mapipil mo na yung difference ng temperatura sa may baba, at saka kung compare mo sa bundok na part. Kaya gusto na pumunta dito kasi ito yung mga isa sa mga na-enjoy namin, kumbaga luxury para sa amin yung ganitong bagay. Kasi alam niyo naman sa Patag ngayon sobrang init, hindi mo na ma-enjoy yung temperatura, hindi mo na rin ma-enjoy yung paligid dahil sirang-sira na, wala kang makikitang kahoy doon, at overcrowded na compare sa dito sa mga bundok na medyo marami na rin tao pero hindi siya ganun ka-crowded, at maramdaman mo pa rin yung lumang Pilipinas o yung dating Pilipinas na temperatura na nagre-range lang from 18 to 22 degrees Celsius. Ganun lang dati guys So actually bumababa pa dati yung temperatura dito sa Pilipinas nung time na mga 1990s. So ngayon hindi mo na yan maramdaman sa Patag, maramdaman mo na lang yan sa mga bulubulukit na area, especially dito sa may dito. So ayan guys, so kung makikita nyo ganito yung itsura ng daanan akyat sa bundok. Guys, tingnan nyo kung gaano kabaganda yung bundok dito guys. Ito yung mga gustong-gusto ko napuntahan dahil kahit sa malayo ka pa, na-enjoy mo na yung tanawin. Parang mapawaw ka talaga guys, yung parang mapapasigaw ka na wow, sobrang ganda. At ma-appreciate mo talaga yung Pilipinas pag pumunta ka sa mga lugar na gaya nito. Kasi kung nasa ano ka lang, nasa city ka lang, nasa bayan ka lang, so wala kang makikitang magandang tanawin doon.
lumabas ka, pumunta ka sa mga provinces para ma-enjoy mo talaga yung magandang tanawin ng Pilipinas. So yan yung isa sa tips ko sa mga hindi pa nakapunta dito, no? Sa nagbabalak pa lang pumunta sa Iloilo. So kailangan lumabas kayo ng Iloilo City. Pumunta kayo sa mga province. Ganda mo no? Basta ka? Kasi amo to. Ang doon nasayin na to? Basa di ba? Okay, balikan tayo mo sa pera. Hindi may bikuan ko no pasaka. Kanawat siguro. So medyo ano guys kasi first time nga namin dito, medyo naligaw pa kami. So kailangan is sige balikan natin. Ha? May mapasaka ko na muna mal niya eh. So ayan. Tingnan mo na namin. Kayo balik dito be, tanaw. Igkabugaw nga lang niya. So dapat yung barangay na puntahan namin is Igkabugaw. So binalikan nila an doon para malaman kung yun ba yung barangay na dapat kaming puntahan. So ayan si Mimi. Say hi muna sa vlog natin Mimi at Ramon. Ramon, ba't pagod na pagod ka? Parang hindi, wala ka sa mood ah. Enjoy muna natin ito mon. motor guys. So dahil medyo hindi kaya ng motor namin guys, dahil medyo luma na yung motor namin, kaya kailangan ko maglakad. Walkathon muna tayo guys. So ayan sila. Ano
So, sanay rin ako sa treadmill. Sanay ako sa takbuhan. Kaya takbo na lang ako maakyat sa taas. Ito ang number one reason kung bakit ako nag-gym at nag-treadmill. Kasi alam ko na pag pumunta ako dito, so mangyayari yung ganitong bagay. So kailangan natin bumili ng bagong motor. Dahil yung motor namin is sobrang luma na, kaya hindi na kayang umakyat sa matarik na bundok. So hindi natin inuna yung pagbili ng motor this year dahil may inuna tayong ibang project. So bumili tayo ng lupa para sa bagong business. Pero guys, pakita ko sa inyo ang mangga. Ayan. So ganyan yung itsura ng mangga dito guys. Kinakaviran siya ng newspaper. Sobrang taas pala. Sanay ako mag-treadmill ng yung ano niya, yung slope niya is 16. Pero ito mahigit sa 16 to. Kasi sobrang hingal ko. So ayan guys, sinamahan ako ng dalawa sa paglakad. Sobrang ganda kasi sobrang taas ng daanan dito. Hindi na kayanan ng motor namin dahil sa dahil sa luma yung motor na sinasakyan na namin. Pero guys, sobrang taas. Ito. So halimbawa maglakad ka siguro dito dire-diretso, maano ka talaga, masubsob ka. Kaya kahirap. Pero okay na rin kasi cemented yung daanan. So kung may mga sasakyan, kayang-kaya ng sasakyan dito pumunta. Especially yung sasakyan mo is 4x4. So easy lang yung terrain na to. So hindi siya ganun kahirap para sa sasakyan. Pero dahil yung motor nga namin, sabi ko kanina, lumang-luma na, kaya sobrang hirap. So ito yung napala namin. Pero okay lang guys. Ito yung gusto namin, yung mahirap para mas lalong adventure para sa amin. Kasi kung madali lang, so hindi siya exciting para sa amin. Mas gusto namin yung ganito, yung nahihirapan kami, napapagod kami bago makarating sa paruroonan namin. So guys, sa mga taga Igkabugaw dyan, antayin nyo kami. Well anyway, ito yung view sa paligid. Hindi ko na nakikita dahil sobrang pagod ko, pero i-video muna natin guys. Ayan. Ano masasabi nyo sa paglalakad ngayon? Kaya pa? Kaya pa. Kaya. Andun sila sa unahan habang kaming tatlo naglalakad. Gusto mo kaya mo rin. Ayan, yan, tama. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Ganon. So ito yung gusto namin. Kaya kayang kaya. Kaya? Kaya. So guys, andito na kami sa may barangay Igkabugaw. So siguro magti-trekking na kami. Pero before that, dapat muna is magbayad kami ng environmental fee dito, mag-register at saka kumuha ng tourist guide. Dahil medyo mahaba-habang hiking pa yung gagawin natin. So dito, pag galing sa may tourism department kanina, sa may center, so magmumotor lang tayo kanina doon sa dinaanan natin. Tapos pagdating dito sa barangay Igkabugaw, additional payment ng registration fee or environmental fee at saka tourist guide. So dito tayo. So ganun guys, ka-organize at saka madali kasi maraming mga tao dito na nagbabantay sa daanan na pwede yung tanungan. So dito. Morning. Good morning. Lagyan lang man. Sige.
Ay, nalampas ka mo, sir? Yes. Mas nami siguro kung ano may signage dyan nga Igkabugaw. May kon kami. Kay dito tanan may mga signage sa Binit Karsada. Dire wala amo nagdiretso kami. Sulat na lang tanan siguro. Gani. Kung kisama yadman kung pinasahi no. Kuha nakabay last na. Okay. Last rin nga barangay? Yes, sir. Okay, very good. Kuha man ang spellingalan. Francisco Navarro Ramon Kabasaan. So nami gyapon na nang igbaras no kay damo gyapon kahoy. Compare sa iba nga mga nagtuna naman nga mga ano. Bawal, sir. Kaya So good job sa mga taga Igbaras. Hindi naman mag-address ko. Sa iba nga lugar wala na kahoy puros na lang erosion, soil erosion, tiyabok. Dire nami malamig magbiyahe. Next, ano pa ganit? Si Anali Solario. Tapos Tracy Barangco. Sila muna guys yung mag-register para na ako taga video. CC, ano na? Barangco, B-A-R-R-R-C-O. Mukha pulse mo, sir. Oo. Layo ko na. Next. Ang ano mang destination. Kita to. Ano nga ito nga falls? Iglibog. Iglibog Falls guys. Palagi kong nakakalimutan yung name ng falls. So Iglibog. Noted. Oo. Tapos may tourist, may guide kami na. Sige. So ayan guys, ganito ka-organize sila kasi may tour guide na agad. So safety first, very important. So usually yung mga ginagawa namin is wala kaming tour guide, pero appreciate namin ngayon na may tour guide kasi otherwise mawawala at mawawala rin kami kagaya ng napuntahan namin last year. So ilang beses kami nawala. So medyo natagalan yung biyahe namin. So this time mas organized at saka mas madaling makapag-communicate dito kasi may mga official na mga tao sa lugar kung saan mo gustong puntahan. Very good. Okay na. Okay. Thank you very much. Thank you, sir. Tapos siya na lang. Matang na lang sa bulsa. Oo. Ayan.